Kabayan, kumusta? Ano balita sa inyo? So guys, sa mga nagnais ng trabaho opportunity dito sa Canada, sana po itong video natin ay makatulong sa inyo at 20 kataong kinakailangan dito. Okay? So again, sabi sa inyo guys, talagang ang importante dito, kayo ay magbasa. Sana po mapanood ninyo buo ito ating video dahil ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang mga trabaho opportunity na meron dito. Okay? Importante na kayo ay magbasa, kayo ay mag-research at ayusin ang inyong mga resume. Kung kayo man ay nag-apply ng mga trabaho dito, napakaganda na maayos ang inyong mga qualification, maayos ang pagkasulat ng inyong mga resume. No? Sinasabi ko to lagi dito sa ating mga vlog dahil marami pa rin talagang nag-a-apply sa Canada, subalit ang kanilang qualification ay talagang napakalayo. Okay? So again, nire-remind ko kayo na ayusin ang inyong mga resume kung kayo ay mag-apply ng trabaho dito sa Canada. Dahil ang daming kompetisyon at isipin nyo lagi, kung kayo man ay wala sa Canada, talagang mahirap makapasok sa Canada, lalo na ang inyong mga qualification ay nag-a-apply kayo ng mga trabaho na wala kayong qualification. Kaya nga sinasabi sa inyo na kung kayo man ay naghanap ng mga trabaho dito, ayusin ang inyong mga qualification, mag-apply kayo ayon sa inyong mga work experience. Dahil sinasabi sa inyo, hindi lang kalaban nyo kapwa Pilipino, ang daming lahi na talagang gustong pumasok sa Canada para mag-apply sa mga trabaho opportunity dito. No? Ang dami. No? Dito sa aking doon sa aking Facebook, Noitebs 2.0 and Noitebs Blog, ay talagang napakaraming nagtatanong kung paano mag-apply sa Canada. Ibang mga lahi, no? Gusto silang pumunta sa Canada. Mga taga-India, taga-Bangladesh. Gusto pumunta Pakistan. Talaga naman siya sabi sa inyo, mga taga-Africa. Kahit hindi nila naintindihan yung mga pinagsasalita ko dito sa aking Facebook, sa aking dito sa ating YouTube, may nagtatanong how to apply. I want to come to Canada. So again, siya sabi sa inyo na talagang ayusin. Magbasa and then mag-apply ayon sa inyong experience. Subalit ang ating pag-usapan ngayon ay ito'y napakaganda dahil 20 katao ang kinakailangan at sana ay mapabilang kayo dito sa trabaho na to at kung hindi man kayo mapabilang dito, importante kayo ay magpunta sa mga job site dito sa Canada at ito po ay mga legit na mga posting dito sa job bank, no? Dahil again, sinasabi sa inyo, mag-sign in kayo diyan para at least kayo ay ma-notify every time na kayo mag-a-apply, naghahanap ng mga posisyon, kayo ay makakakuha ng notification galing sa kanila. Okay? Importante po yan. And again, doon naman sa Indeed, mag-sign in kayo, ilagay ninyo i-download ninyo ang inyong resume sa inyong i-PDF ninyo, tapos i-download ninyo ang inyong resume cover letter kung meron kayo. Para at least kung may makita kayong trabaho, apply now. Subalit again, sabi sa inyo, bago kayo mag-apply, basahin nyo muna. Kayo ba ay may klaseng trabaho? Ang inyo bang mga job and responsibilities ay same din sa kanilang hinahanap? Kasi yan, nagbabasa ang employer. Nagbabasa itong mga agency na to. So and again, nire-remind ko rin kayo na ang Canada po ay walang placement fee. Wala kayong dapat bayaran dito at kayo po ay magbabayad lang dyan ng biometrics at saka medical but towards the end of the process. Okay? At linawin ko lang sa inyo, ako po ay isang vlogger lang, hindi po ako immigration consultant na itong aking ginagawa dito ay talagang pagbigay man lang sa inyo ng idea kung saan kayo pwede mag-apply. Okay? So but again, sinasabi sa inyo, ito po ay 20 katao at titingnan po natin doon nga ito nakapost sa job bank. Titingnan natin. Okay? Halika kayo. So guys, ito nga ang job bank ay nag-hire sila ng 20 katao. Ito po ang long haul truck driver. Ito po ay nasa Surrey sa British Columbia. $28 per hour, 50 hours per week. Talaga naman, ang daming may 10 hours to na overtime, no? Again, permanent employment, full-time.
at ito po ay na-verify sa job bank at ang employer ay nag-apply na ng LMIA. So balit, sabi ko sa inyo, ang kanilang overview ay ito po ay English, Education, no degree, certificate, or diploma. Ang kanilang experience will train. So balit, sinasabi ko sa inyo lagi na mas maganda kung mag-apply kayo sa Canada na meron kayong work experience. So balit guys, sinasabi ko kasi kanina na ang inyong mga task and responsibilities, kung meron kayong klaseng ganitong trabaho, kopyahin nyo, ilagay sa resume. Okay? Para at least magkapareha kayo ni magka-cross-matching ni employer at ikaw naman na nag-a-apply ka, at least may kapareha kayo. Okay? So, but again, wag lang masyado i-kopya. Medyo iba-ibahan lang ng konti, pero it's almost the same. Okay? So, again, tingnan natin. So, ito yung responsibilities and task. Drive as part of 2-person team or convoy. Operate and drive straight or articulated. Truck to transport goods and materials. Oversee condition of a vehicle and inspect tires, light, brakes, cold storage, and other equipment. Perform brake adjustments. Perform pre-trips en route to post-trips. Inspection and oversee all aspects of vehicle. Perform prevent maintenance. Receive and relay information to central dispatcher or central dispatch. Record cargo, information, hours of service, distance travel, and fuel consumption. So ito yung sinasabi sa inyo, kung meron kayong klaseng ganito trabaho, kopyahin nyo, ilagay sa resume. Okay? And again, ito po ay mga basic na ginagawa kung kayo man ay mga truck driver talaga. Ito ay mga ginagawa to before and after ng inyong trip, no? Itong mga inspection, magpe-perform kayo ng mga pre-trips, basic yan. Okay? So again, experience and specialize. Documentation knowledge, drive logbook, inspection report, pre-trips, en route, post-trips. Maintain and repair reports, trip reports. And then types of truck and equipment, it's a tractor trailer. Communication system experience, operate GPS, yung global positioning system, and other navigation equipment. Trip record, on-board computer. And again, ang kanilang additional information dito ay personal suitability, flexibility, judgment, organize, and reliability. And again, dito po ang kanilang show me how to apply. Ilalagay natin ang kanilang email address upang kayo ay mag-apply doon sa kanilang kumpanya. So balit sinasabi sa inyo guys na itong trabaho na hinahanap nila doon sa task and responsibilities, ito po ay basic na ginagawa bilang isang truck driver. Dahil minsan ako po ay naging truck driver ng 1 buwan at kalahati din, pero hindi ko kinaya dahil talagang napakahirap. So balit sinasabi sa inyo na kung kayo man ay nagbalak ng trabaho sa trucking, importante na alam ninyo ang pag-operate ng truck, maging manual, maging automatic man yan, ilagay ninyo sa resume na anong klaseng truck ang ginag-drive ninyo. Ito ba'y manual, ito ba'y automatic, ilagay ninyo dyan sa inyong resume. Okay? Para at least sila ay may alam na, uy, ito pala siya, nagda-drive pala ng automatic or manual. Okay? So, importante na ayusin ang inyong pagsalansan ng inyong resume para kayo ay makarating ng Canada. Napakalaking bagay itong mga tips ko para sa inyo. At ako po'y masaya na kayo makarating sa Canada. Ako po'y masaya na kasama nyo balang araw ang pamilya nyo na dito rin kayo sa Canada. Subalit sinasabi sa inyo guys, meron po akong Facebook, meron po akong TikTok, Noytibs Vlog, and Noytibs 2.0 sa Facebook. Sana po ay mapuntahan nyo. At kung hindi pa kayo nag-follow doon, sana ma-follow nyo. At ito naman sa aking YouTube, Noytibs Vlog. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ma-subscribe ninyo. Kung meron kayong mga comment, mag-comment lang kayo. At sana naman yung comment nyo, hindi naman paano mag-apply. Dahil andito na, pinakita ko na sa inyo. At sana po, nasa sa inyo na po ito. Kung kayo man ay mag-apply, kayo man ay talagang may experience, apply kayo. Ang mga kababayan natin na nasa ibang bansa na gusto mag-cross country sa Canada, pwede kayo mag-cross country. As long as makahanap kayo ng employer, sinasabi sa inyo. And again, sinasabi ko rin sa inyo na yung mga age limit na yan,
Walang age limit ang Canada, subalit na sa employer na po yan kung kayo ba ay tanggapin o hindi. So, ang importante, kayo po ay sumubok mag-apply papunta dito sa Canada. Subalit, ganun pa mga guys. Again, maraming salamat sa inyong lahat.